Pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, kung ano nga pa ang hindi natin dapat gawin pagkatapos nating magising sa masasamang panaginip or sa bangungot, no. Karamihan sa atin, akala natin kapag nanaginip tayo, kabaliktaran ang mangyayari sa atin. Kasi ako no, nung bata pa ako, itinatak ko sa isip ko na kapag nanaginip ako, baliktad ang mangyayari kasi yun ang sinabi sa akin ng mga nakakatanda, no. Ang hindi natin alam, ang panaginip na yan ay totoo yan. Baka ang sinasabi niyo, ang panaginip ay bunga lamang ng pagtulog, ang panaginip ay bunga lamang ng sobrang pagkahampo, sobrang pagkapagod, or bunga lamang ng sobrang pag-aalala natin. No? Pero ang hindi natin alam, ang panaginip na yan ay totoo yan. Kung nagbabasa kayo ng Bible, ang panaginip na yan, yan ang way ni God para magpag-communicate sa mga anak niya, di ba? Through panaginip, di ba? Nagpaparamdam siya sa panaginip, no? Kung may mga mensahe siya para sa anak niya, dinadaan niya sa panaginip. So, malinaw lamang na ang magagandang panaginip ay nagmula kay God yan, no? Kaya nga si Satan ay lagi siyang may pangontra, no? Kasi nga ayaw niya na ang mga believers magkaroon ng communication kay God. Gumawa din siya ng paraan, gumawa din siya ng hakbang kung paano niya kontrahin yung panaginip na yan, no? So, ang ginagawa niyang hakbang ay kinukurap niya yung panaginip natin, hina-hijack na yung panaginip natin sa pamamagitan ng pagsisend ng mga evil dreams sa atin, no? Ginagamit niya yung mga agents niya, yung mga witches na yan para pumasok sa panaginip natin through astral projection, di ba? Ang hindi natin alam na yung masasamang panaginip natin ay isang spiritual warfare pala, isang spiritual attack na pala sa atin, no? Kadalasan sa atin, no, ang iniisip natin kapag nagising na tayo mula sa masamang panaginip or mula sa bangungot, akala na natin ligtas na tayo kasi nagising na tayo, no? Ang hindi natin alam, pagkagising natin doon nag-uumpisa ang battle natin, no? Kasi ang mga witches na ito, may ina-assign sila na taga-monitor sa atin kung ano ang magiging reaction natin pagkatapos nating magising doon sa panaginip, no? It's either ang reaction natin ay makancel natin ang bisa ng panaginip na yon or makumpleto natin ang assignment ng mga witch na ito, no? Kaya dapat maging maingat tayo dito. Alamin natin ano nga ba ang hindi natin dapat ginagawa pagkatapos nating magising mula sa masasamang panaginip or mula sa bangungot, no? Number 1 na hindi natin dapat ginagawa ay yung ipagsabi natin or ipagkalat natin yung panaginip natin, lalo na kung may kasamang takot, no? Kasi ang ibig sabihin, kapag pinagkalat mo na, lalo na kung malakas na yung boses mo, no? Halimbawa, tumawag ka kaagad sa mga kaibigan mo, nag-reach out ka kaagad sa pamilya mo o sa asawa mo para ikwento yung masamang panaginip mo. Ang ibig sabihin lang nun, kinuwento mo, hindi mo pa kinancel, parang kinonfirm mo yung panaginip na yun. Parang nag-agree ka na yung masamang panaginip na naranasan mo ay maging katotohanan sa buhay mo, maging realidad mo, no? Ganon ang ibig sabihin nun, no? Kaya dapat ay pakaiwasan natin na ikwento na natin sa iba na hindi pa natin nakakancel, hindi pa natin na ipag-pray kay God, no? Kasi tulad ng nakasaad sa Bible, sabi sa Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ibig sabihin, ang kamatayan at ang buhay nga ng isang tao ay nasa kapangyarihan ng dila. Kapag ikaw, pagkatapos mo magising mula sa panaginip na yon, tapos binaliwala mo, ay yun talaga ang maging realidad mo, pinabayaan mo. Hinayaan mong maging katotohanan mo yung panaginip na yun ay talagang mapapahamak ka. Pero kung ikaw ay nagsalita ka, alam mo kung anong gagawin mo, kinancel mo kaagad, pinag-pray mo, ay magkaroon ka ng buhay. Kung ano man yung masamang pananaginip na naranasan mo, mapawalang bisa yun, makansila ang kapangyarihan nun. Kapag ikaw nagsalita ka, ginamit mo yung dila mo, kinancel mo, pinag-pray mo, ganun yun, di ba? Pangalawa naman na hindi natin dapat ginagawa pagkatapos nating magising sa masamang panaginip or bangungot ay yung babalik tayo sa pagtulog, no? Kadalasan sa atin, kahit ako, no, dati nung hindi ko pa alam na ang masamang panaginip or ang bangungot ay spiritual warfare pala, pagkatapos kung magising mula sa panaginip ay natutulog ako ulit, di ba? Bakit nga ba hindi natin dapat ginagawa ito? Kasi kapag ginawa natin ito na pagkatapos nating magising mula sa bangungot o masamang panaginip ay natulog tayo ulit, parang hinayaan or pinayagan natin itong mga demons na ito na mag-re-enter or pumasok ulit sa panaginip natin. Kasi ganun talaga ang atake nila. Kapag ikaw wala kang reaction, wala kang ginawa, tinulugan mo agad yung masamang panaginip o yung bangungot na naranasan mo, parang pinapayagan mo sila na pumasok ulit sila sa panaginip mo. At saka sa pangalawang attempt nila, sa pag-re-enter nila sa panaginip mo, mas matindi o mas malalang panaginip na yung ma-experience mo. Kasi nga pinahintulutan mo sila na i-torment ka sa panaginip.
pinahintulutan mo sila na pumasok sa panaginip mo, parang okay lang sa'yo, baliwala lang sa'yo, no? Kaya dapat ay hindi natin ginagawa ito. Sabi dito sa Job chapter 33 verse 14 to 15, for God speaks in one way and in two, though man does not perceive it, in a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on men, while they slumber on their beds. Kung si God, isang beses lang siyang magsalita or dalawang beses lang magsalita doon sa panaginip, ang mga demons na ito ay umuulit-ulit, nagre-re-enter sila sa panaginip natin at mas malala pa yung atake nila sa pangalawang attempt nila, sa pangatlong attempt nila, mas matindi pa kapag pinabayaan mo. Kaya dapat huwag mong gawin ito kapag ikaw ay nanaginip ng masama, bumangon ka, huwag kang matulog ulit. Huwag mong hahayaan na itong mga demon na ito ay magpaulit-ulit ng pagpasok sa panaginip mo, no? Pangatlo naman na hindi mo dapat ginagawa pagkatapos mong magising sa masamang panaginip or sa bangungot ay yung kaagad-agad mong dinadampot yung cellphone mo para mag-scroll ka sa social media. Ang hindi mo alam, ang cellphone na yan ay frequency yan at ang mga demons na ito sumusunod sa frequency, no? Ang cellphone na ito, portal yan, ibig sabihin pwede yan maging entry point para makontrol ka, lalo kang makontrol, lalo kang atakihin itong mga demons na ito, no? Kasi yung mga content, kung ano man yung mga pinapanood mo doon sa social media, sa cellphone mo, ay spiritual doors yan, para nga lalo ka nilang atakihin, lalo ka nilang pahirapan, di ba? Nakukontrol nga kasi nila yung mga palabas sa social media, no? Pwede ka nilang atakihin doon sa mga pinapanood mo para mas lalong mag-activate sa'yo, mas lalong mag-manifest sa'yo yung evil dreams na na-experience mo sa pagtulog mo, di ba? Kaya dapat ay huwag natin gawin ito, lalo na kung hindi pa natin nakakancel yung panaginip natin, hindi pa natin na ipag-pray kay God. Pang-apat naman na hindi mo dapat ginagawa kapag katapos mong magising sa masamang panaginip o bangungot, ay yung pumunta ka kaagad ng CR tapos titingin ka sa salamin or di kaya maghihilamos ka, no? Kasi kadalasan ng mga tao kapag nagising mula sa pangungot or nagising mula sa masamang panaginip ay naghihilamos agad ng mukha nila kasi gusto nilang mahimasmasan, di ba? Kadalasan ganun ang ginagawa. Ang hindi natin alam, ang tubig na yan at ang salamin yan ay portal yan, di ba? Sa witchcraft, ginagamit nila yan para sa projection, para sa manifestation. Dapat alam natin, no? Na sa pamamagitan ng salamin na yan ay kaya tayong kontrolin ng mga kaaway natin. Sa pamamagitan ng tubig na yan ay kaya tayong kontrolin ng mga kaaway natin. Kasi ang salamin na ito, pwede siyang mag-create ng entry point, no, para yung evil dreams na naranasan mo ay mag-mirror back siya sa'yo para magiging reality mo. At saka ang tubig na ito ay nagkikerry ng spiritual residue, ang tubig na ito. Kaya dapat ay pakaiwasan natin na gumamit agad ng tubig pagkatapos nating magising sa masamang panaginip or tumingin sa salamin pagkatapos nating magising sa masamang panaginip, no? Na hindi pa natin na ipag-pray, hindi pa natin nakakancel yung masamang panaginip na naranasan natin, no? Panglima naman na hindi natin dapat ginagawa pagkatapos nating magising mula sa masasamang panaginip or mula sa bangungot ay yung manatili tayong tahimik kasi wala tayong ginagawa, no? Parang in-ignore lang natin yung panaginip natin, no? Kasi tulad ng sinasabi nila, silence means yes. Ibig sabihin, kapag nanahimik ka, wala kang ginagawa, agreement mo yun. Pumapayag ka na maging katotohanan mo kung ano man yung evil dreams na naranasan mo, di ba? Parang hinayaan mo sila na naatakihin ka kasi wala kang ginawa, hindi mo man lang pinagtanggol yung sarili mo. Parang okay lang sa'yo. Okay lang sa'yo na maging katotohanan mo yung evil dreams na sinend nila sa'yo, no? Kapag nagkataon, kapag itong 5 na ito na binanggit ko na dapat ay hindi natin ginagawa, kapag ito ginagawa nyo, ay talagang magtatagumpay ang assignment nitong mga witches sa inyo. Talagang magiging matagumpay talaga sila, talagang mahuhulog kayo sa trap nila, mapapahamak talaga ang mga buhay ninyo. Kapag itong evil dreams na isinend nila sa panaginip nyo, magiging realidad nyo kasi wala kayong ginawa, hindi nyo kinancel, hindi nyo ni-reject, hindi nyo pinag-pray, ay talagang ang mararanasan ninyo ay misfortune after misfortune. Maaaring mahirapan kayo financially, masisira yung marriage ninyo, mapapalitan ang destiny ninyo, or maaaring ito ang maging dahilan para masira ang health ninyo. Magkasakit kayo ng walang kagalingan. Kaya dapat tayo maging maingat tayo dito. Dapat alam natin kung ano ang gagawin natin. So, pag-usapan natin dito kung ano nga ba ang dapat nating gagawin kapag katapos nating magising mula sa masasamang panaginip or bangungot, no? Number 1 na dapat nating gawin,
banggitin natin agad yung pangalan ni Jesus Christ, di ba? Kasi ako, kapag binangungot ako, no, nagising ako, kaso lang di ko maigalaw yung katawan ko, no? So, ang ginagawa ko kaagad ay binabanggit ko yung pangalan ni Jesus. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, mamaya gising na ako, no? Kasi alam naman natin na si Jesus nga yung Savior natin, siya yung Redeemer natin, no? Kaya huwag natin kalimutan ang pangalan ni Jesus Christ para ma-save tayo sa masamang panaginip at bangungot na na-experience natin habang tayo ay natutulog, no? At pangalawa naman na dapat nating gawin pagkatapos nating magising mula sa masamang panaginip or bangungot, tumayo tayo kaagad, no? Huwag tayong manatili sa pagkahiga natin, tumayo tayo kaagad at i-take natin ang authority natin doon sa higaan natin. Kasi yung higaan natin, pag-aari natin yan, kaya may authority tayo na palayasin yung demons, palayasin yung witches na sa territory natin. Pangatlo naman na dapat nating gawin, ipag-pray natin yung evil dreams na naranasan natin, i-cancel natin kaagad, no? Pwede natin i-declare yung Psalm 91, di ba? Protection kasi yung Psalm 91, no? Kaya dapat i-declare natin ito sa pahigaan natin, no? Kasi ako, no, kapag nagka-cancel ako ng evil dreams, ang ganito yung ginagawa ko, I rebuke, I cancel, I reject any evil dreams that I have experienced during my sleep. I refuse to accept it as my reality. And I command that the power of that evil dreams is already broken and dismantled. And I declare that that evil dreams is already null and void and ineffective against my life in Jesus' name. Ganyan-ganyan ako, no? Ganyan ako kapag nag-cancel, no? Kapag nag-rebuke ng evil dreams, no? Kaya dapat, guys, no? Huwag natin kakalimutan na kailangan natin i-cancel kasi kapag hindi natin ginawa yan, yun talaga ang magiging katotohanan sa buhay natin. Wala talagang mangyayari sa buhay natin kapag nag-activate ang dreams na ito, ang evil dreams na ito sa mga buhay natin, no? So, bago ko tapusin ang video na ito, mag-pray muna tayo para makancel natin itong evil dreams na na-experience natin habang tayo ay natutulog, no? Ama namin sa langit, lumalapit ako sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat. Nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal, awa at katapatan sa akin. Ikaw ang nagbibigay ng magagandang panaginip at ikaw din ang nagpapawalang bisa sa mga masasamang panaginip na aming nararanasan. Patawarin mo ako sa bawat pagkakamaling nagawa ko pagkagising ko mula sa masamang panaginip o bangungot. Patawarin mo ako sa pagtugon dito ng may takot sa halip na dumulog sa iyo at magtiwala na kaya mo akong iligtas sa anumang panganib na nadulot nitong masasamang panaginip na ito. Kinakansila ko na ngayon ang bawat masasamang panaginip na aking naranasan habang ako ay natutulog. Sinisira ko ang bawat tipan, bawat kasunduang ginawa ko sa pamamagitan ng aking reaksyon pagkatapos kong magising mula sa panaginip na iyon. Tinatanggihan ko ito at hindi ko ito tatanggapin bilang aking realidad. Sa pamamagitan ng autoridad na ibinigay sa akin sa pangalan ni Jesus, iniuutos ko na ang kapangyarihan sa likod ng mga panaginip na iyon ay masira at mapawalang bisa na ngayon. Ipinapahayag ko na ako ay malaya na sa anumang epekto ng mga panaginip na iyon sa aking buhay. Tinatakpan ko ang aking sarili ng dugo ni Jesus habang ako ay nagpapatuloy sa aking paglalakbay. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus na aking Panginoong Diyos. Amen. So, yun na naman yung aking maisishare sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin, no? Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.